Ako si Lolo Juan, mayroon naman akong kwento mga apo, isa itong totoong kwento ng buhay, isang kwentong puno ng pagsubok, pangarap, at tapang na hindi agad nakikita ng marami. Isa na rito ang kwento ng isang batang lumaki sa Davao de Oro, isang kwento ng kahirapan na sinabayan ng matatag na puso at matibay na determinasyon upang maabot ang pangarap na maglingkod bilang doktor at maghatid ng pag-asa sa mga nangangailangan. Makinig kayo mga apo at may mapupulot kayong aral nito. Ang pamagat nito ay Sa likod ng pangarap, ang kwento ng isang anak ng Davao de Oro. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan sa probinsya ng Davao de Oro, sa puso ng Mindanao. Ang aming buhay noong bata pa ako ay tulad ng marami sa aming mga kababayan, puno ng pagsubok, kahirapan, at mga pangarap na tila abot langit ang lalim. Ang aming bahay ay maliit at payak, gawa sa mga kahoy at pawid. Madalas naming maramdaman ang matinding init, ulan, at ang tila walang katapusang hirap sa bawat araw. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka. Maaga silang nagigising upang alagaan ang bukid na tila hindi tumitigil sa pagbigay ng hamon. Pero sa kabila ng hirap na yun, hindi nila kailanman pinabayaan ang aming edukasyon. Lagi nilang sinasabi, "Anak, ang edukasyon ang susi upang makalabas sa kahirapan." Kaya kahit na kapag wala ng sapat na pagkain sa bahay, pilit ko pa rin ipinagpapatuloy ang pag-aaral. Noong bata pa ako, araw-araw akong tumutulong sa bukid. Dala ko ang mga simpleng gamit, pinipilit mag-ani, magtanim ng mga gulay o palay, at kung minsan ay mag-alaga ng mga hayop. Minsan, kapag tag-init, napakainit ng araw. Naramdaman ko ang pawis ko na dumadampi sa mukha ko, ngunit hindi ako sumusuko. Ang bawat patak ng pawis ay tila paalala ng sakripisyong kailangang harapin para sa aking pamilya. Sa gabi naman, kapag tahimik na ang paligid at natulog na ang kapatid ko, nag-aaral ako gamit ang maliit na lampara na pinagbabayanan ng bahay namin. Wala kaming kuryente noon kaya ang ilaw ng gasera ang nagpapailaw sa dilim. Ilang beses akong nawala ng pag-asa dahil sa kahirapan, gaya ng mga sandaling kailangang pumili kung bibili kami ng pagkain o ng mga libro para sa akin. Pero kahit anong hirap, pinilit kong patuloy na mangarap. Pagdating ko sa eskwelahan, madalas akong panghinaan ng loob dahil pakiramdam ko ay naiiba ako sa mga kaklase ko. Sila ay may mga bagong gamit, libro, at sapat na pagkain. Ako naman, simple lang at minsan ay walang baon. Ngunit sa kabila nito, naniniwala ako sa aking sarili. Pinag-aralan ko ng mabuti ang bawat aralin, sumali sa mga paligsahan, at dahil sa sipag, nakaangat ako sa mga grado. Ngunit hindi nagwakas ang mga pagsubok nang pumasok ako sa kolehiyo. Sa wakas, nakapasok ako sa kursong medicine, ang kursong matagal ko nang pinangarap. Ngunit naroon na muli ang malaking hamon, paano ko maitataguyod ang aking pag-aaral sa kabila ng kakulangan sa pera? Hindi sumuko ang puso ko. Nagtrabaho ako bilang tutor ng mga estudyante, nag-volunteer sa mga klinika, at kahit minsan ay nagdala ako ng pagkain sa mga kaklase upang makatipid kami. Habang ako'y nag-aaral, hindi ko nalilimutan ang aming probinsya. Nagkikita kami ng mga batang mahihirap na walang kakayahang magpagamot, mga matatandang walang gamot, at mga pamilyang naghahanap ng pag-asa. Sa bawat gabing abala ako sa pag-aaral at pag-volunteer, mas lalo pang lumalim ang pagnanais kong makatulong sa kanila balang araw. Ilang taon ang lumipas, at natapos ko ang kursong medisina. Isa akong ganap na doktor na handang bumalik sa aking probinsya upang maglingkod. Ngunit hindi lahat madali. Sa simula, kulang sa kagamitan ng aming klinika, at madalas ay kailangan naming maghanap ng mga donasyon upang makabili ng mga gamot. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Sa bawat pasyenteng aking naaalagaan, kahit walang pera, kahit walang sapat na kagamitan, nararamdaman ko ang tunay na saysay ng aking trabaho. Maraming pagkakataon na dinala sa akin ang mga batang may malulubhang sakit, mga matatandang may karamdaman, at mga ina na nag-aalala para sa kanilang mga anak. Hindi ko sila pinabayaan. Ginamit ko ang aking kaalaman, puso, at lahat ng makakaya upang pagalingin sila, kahit pa kailangan kong gumugol ng mahabang oras o magpuyat. Isang araw, may dinala sa akin ang isang batang babaeng halos hindi na makahinga. Wala siyang sapat na pera para sa gamot o ospital, ngunit hindi ko siya iniwan. Ginamit ko ang mga donasyong gamot at libreng serbisyo na aking naipon upang gamutin siya. Nang unti-unti siyang gumaling, nakita ko ang saya at pasasalamat sa mga mata ng kanyang pamilya, isang sandali na hindi ko makakalimutan.
Ang bawat ngiti, bawat luhang pumapatak sa likod ng pag-ikot ng aking mga kamay upang magpatingin sa mga may sakit, ay isang paalala na ang aking paglalakbay ay hindi nasayang. Mula sa simpleng anak na lumaki sa probinsya, hanggang sa pagiging doktor na nagbibigay pag-asa sa aming komunidad, ang hirap at sakripisyo ay nagbunga ng tagumpay na mas malaki kaysa sa aking mga pangarap. Thanks for listening Lolo Juan Stories.